Huwag enyo akong gayahin. Kung alam ko lang kung ano ang mangyari nung gabing yan, umalis na sana ako bago mag-alas 2. Hanggang na yan, dala ko pa rin ang takot, dahil may nakita ako sa dilim na hindi dapat gumagala, at may narinig akong bumigas in pangalan ko, kahit mag-isa lang ako. Nasa isang liblib na barangay sa probinsya in Quezon ako noon, malapit sa Palayan at Kakahuyan. Pansamantala lang ang stay ko roon, field work para sa kampanya, kailangan mag-surveying lupa bago ang holidays. Wala akong kamag-anak dun, pero mababait ang mga tao. Tahimik. Simple ang buhay. Gabi noon, bisperas ing Pasko, pero may brownout sa buwang barangay. Sabi ng kapitan, madalas daw talaga kapag malakas ang hangin. Hindi naman umulan, pero mabigat ang hangin, parang may dala ang lamig. Bandang alas 11 pa lang, tulog na halos lahat. Wala kang marinig kundi kiliglig, malalay ang aso, at minsan ang kalaskos ing dahon. Mag-isa lang ako sa maliit na inupahang bahay na kahoy. Isang kwarto, isang bintana, at lamang electric fan na walang silbay dahil walang kuryente. May kandila ako sa mesa, sapat lang para makakita. Nakahiga ako, nag-scroll sa phone, hinihintay bumalik ang alo. Sa totoo lang, walang kakaiba. Sanay na ako sa ganitong lugar. Probinsya. Tahimik. Safe. Yan ang akala ko. Bandang alas 2 ing hating gabi, biglang tumahimik ang lahat. Yang mga kuliglig na kanay na pa maingay, parang sabay-sabay na nawala. Napansin ko yan, pero hindi ko masayadong inisip. Sabi ko sa sarili ko, baka nagpalit lang ing oras, ganan talaga sa probinsya. Habang nakahiga ako, may nema akong kakaiba. Hindi mabaho, pero hindi rin pamilyar, parang baong lupa na may halong asim. Akala ko galing lang sa Palayan, o baka may nabasang kahoy sa labas. Normal lang. May narinig din akong mahina na kalaskos sa may bintana. Parang may duman. Pusa siguro. Maraming pusa sa barangay. Pinikit ko ang mata ko, pilit na inignore. Pero ilang minuto lang ang lumipas, bumigat ang pakiramdam ko. Para masayadong tahimik. Walang hangin. Walang tunog. Kahit aso, wala. Napaisip ako, baka lang pagod ako. Overthinking. Tumagilid ako at napansin ko ang anino sa dingding. Gumalaw siya, kahit steady lang ang apoying kandila. Sabi ko sa sarili ko, refraction lang in ilo. Walang dapat ikotako. Pero bakit parang may nakatingin? Hindi ako agad tumayo. Nakahiga lang ako, nakatingin sa kisame. Tahimik. Sobrang tahimik na parang may nakadogan sa dibdib ko. Sinubukan kong makinig. Wala. Kahit huniing kuliglig, wala na talaga. Tapos may tunog. Mahina lang. Parang tap, tap, tap. So na, akala ko guni-guni lang. Baka tibak lang ing puso ko. Pero yumilit. Sa labas ing bahay. Malapit sa bintana. Mas malino. Kinalabitin ako. Yumipo ako sa kama, hawak ang phone ko kahit wala namang signal. Napatingin ako sa bintana. Sardu. Madilim. Wala akong makita. Biglang may langit jit sa side. Sa labas ing kwarto. Isang yapak. Tapos isa pa mabigal. Parang may naglalakad, pero hindi sigurado kung saan pupunta. Pusa lang, bulong ko. Politulit. Kahit hindi ako kumbinsido. Lumakas ang amoy. Yang baong lupa. Mas malapit. Parang nasa loob na ing bahay. Napansin ko na nangying inig na ang keme ko. May bulong. Hindi malino. Parang hinihila ang hangin. Napapikit ako. Ay kong tumingin. Ay kong malaman kong totu. Pero ramdam ko,
parang may nakatingin sa akin. Direkta. Alam naya kong nasan AKO. Biglang may katak. ISA. Dalawa. Sa pinchuan in kwarto KO. Takat na takat AKO. Hindi na AKO makagalo. Gusto kong sumago, pero walang lumalabas sa bibig KO. Tapos may bimigas in pangalan KO. Tama ang bigkas. Boses na hindi KO kilala. Dahan-dahan akong tumingin sa pinchuan. Hindi KO alam kung bakit. Siguro dahil mas nakakatakot ang hindi makita. May anino sa ilalim ing pinto. Hindi siya steady. Gumagalo. Pero mali. Parang humahaba, tapos biglang umiiksi. Hindi hugis tao. Hindi rin hayop. May tunog ulit. Hindi apak. Parang pagkiskis ing balat sa side. Mabagal. Basa ang dating. Napasinghap AKO nang marinig KO ang mahanang hinga, pero hindi galing sa dibdib. Parang galing sa lalamunan na hindi dapat gumagawa ing tunog na yan. Sumalip ang liwanag ing kandila sa siwang ing pinto at dun KO nakita ang silhouette. May part na nakaangat, parang balikat, pero sobra ang tas. Ang yulo, mali ang pwesto. Nakayuko pero parang nakatingin pa rin sa akin. May gumalaw sa bintana. Isang mahabang anino na duman, mabilis, pero hindi tumalan. Parang gumapang sa hangin. Napansin KO ang amoy, masansang na, parang nabubulak na dahon at dugo. Nalyaha ang mata KO. May tunog ing jipin na nagikiskisan. Mabagal. Paulit-ulit. Hindi KO pa rin siya nakikita ng buo. Pero alam KO na. May mali. At nasa loob na siya. Biglang bumukas ang pinto. Hindi dahan-dahan. Hindi rin malakas. Parang pinalit lang ing sapat. Tumayo AKO. Mantik na akong matamba. Kumapit AKO sa kama. Wala akong armas. Wala akong plano. Panic lang. May gumalaw sa dilim. Mabilis. Papalapit. Umitras AKO. Tumama ang likod KO sa pada. May humawak sa pa KO. Malamig. Hindi kami. Masayadong mahaba ang daliri. Sumago AKO. Walang lumabas. Humigpit ang hawak. Hinala AKO pababa. Narinig KO ang hinga naya sa tenga KO. Malapit. Basa. Mabigat. May kasamang tunog na parang nababali ang buto sa loob in katawan naya. Sinipa KO. Tumama AKO sa wala. Najulas AKO. Bumagsak ang kandila. Dilim. Kumpol tong dilim. May duman sa ibaba KO. Ramdam KO ang bigat. Hindi siya tumapak, duman lang, parang lumitang pero may bigat. May suminghat sa batik KO. Tapos bulong. Muli, pangalan KO. Dun KO naisip. Hindi AKO makakalabas. Hindi na yan. Hindi na yung gabi. Nagising AKO kinamagahan sa labas ing bahay, nakahanda sa lupa, puno ing gas-gas at pasa. Bukas ang pinto. Patari ang kandila. Walang bakas ing nansyari, pero IBA na AKO. Hindi na AKO bumalik dun. Hindi na rin AKO nag-isa sa dilim. Hanggang na yan, kapag tahimik ang gabi, narinig KO pa rin ang pagbigas ing pangalan KO. Perhong boses. Perhong lamig. Kaya kong may browna. At sobrang tahimik. At pakiramdam mo may nakitingin. Huwag mong hintayin na banggitin naya ang pangalan mo. Kung naramdaman mo rin ang lamig habang nakikinig. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe. Dahil may MGA kwento pa akong hindi dapat marinig mag-isa.